Nakakabilib din talaga si Isko Moreno, no? Nung natalo siya sa pagkasenador noong 2016, binigyan siya ng Duterte administration ng trabaho. Pero nung tapos niya ng mapakinabangan at tapos niya ng mapagkakitaan yung administrasyon, ito na yung mga sinasabi niya. Mga pasangganong sagot, nabili na yan. Kumita na yan noong 2016. Nabili na yan. Gusto nyo sanggano, baka kayo sa gobyerno, o punta tayo sa... Pagkatapos kang bigyan ng magandang oportunidad, pagkatapos kang bigyan ng magandang posisyon sa gobyerno, pagkatapos mong matalo sa pagkasenador noong 2016, tapos biglang may sinabi lang si Duterte na hindi mo nagustuhan, bigla ka magsasalita ng ganyan. My gosh, like wala man lang gratitude, wala man lang pasasalamat dahil binigyan ka ng magandang posisyon, magandang trabaho sa gobyerno nung panahong natalo ka sa eleksyon. Tapos dumating pa yung pagkakataon na iniwan mo yung kapartner mo sa Maynila na si Mayor Lim para lang i-endorso si ERAP. Yung mga politiko, tigilan yung tumanggap ng pera sa mga vendor. Iniwan mo yung dati mong kapartido na si Mayor Lim tapos kinampanya mo si ERAP. Pagkatapos ng mga ilang panahon, ayun na yung sasabihin mo. Sisiraan mo na sa ibang tao, sa media, sa publiko. Like, for the lack of better word, napakabalimbing. Napakabalimbing ni Isko Moreno. Tapos sinabi na rin niya na hindi siya tatakbo. Pero anong ginawa niya? Tumakbo pa rin. My point here is, it's not a matter kung tatakbo ka ba o hindi, pero it's about kung paano mo hinahawakan yung mga salitang sinasabi mo. Tinulungan ka nung tao ng Duterte administration noong mga panahong natalo ka sa pagkasenador noong 2016. Iniwanan mo si Lim na dati mong kapartido dahil gusto mong i-endorse si ERAP. Tapos pagkatapos ng ilang mga panahon, ilang mga taon, bigla mong sasabihan ng ganun. Diba? Like, my gosh. Ano yan? It's just a joke time, as in. Alam mo si Isko Moreno, pagkatapos kong malaman tong mga ganitong bagay, ang ginagawa na lang niya sa mga tao sa Maynila, ngayon sa pagtakbo niya, ngayong eleksyon, ginagawa na lang niyang entertainment. Ginagawa na lang niyang palabas, ginagawa na lang niyang katatawanan yung mga tao sa Maynila. Kung sakaling mananalo pa siya ngayon at maniniwala pa rin kayo sa mga sinabi niya, sa mga binitawan niyang salita ngayong eleksyon, ewan ko na lang sa inyo. Nakakabili...